Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. 4 na minuto na makalipas sa alas 4 ng umaga. DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. Hoy, Lunes na naman po mga suki, Luzon, Visayas at Mindanao. At saan lang pong panig ng mundo naroroon ng mga Pilipino, kumusta na po kayo? Magandang umaga po dito sa Pilipinas. Ngayon po ay Abril 28, Lunes. Sa ulo ng ating mga balita, Lapu-Lapu Festival ng mga Pinoy sa Vancouver, Canada, nauwi sa trahedya, 9 na ang kumpirmadong nasawi. Pangulong BBM at First Lady Liza Marcos balik Pilipinas na ngayong araw matapos makipaglibing kay Pope Francis. Leader ng Kamara bumuelta kay VP Inday Sara, bigas noong panahon ni dating Pangulong Digong, ibinenta ng 70 pesos per kilo, may bokbok pa. Monkeypox nakapasok na ng Cotabato. P-Box Modernization Act nilagdaan na ng Pangulong BBM. Halos 83 million pesos smuggled na mga sigarilyo na kumpiska ng Bureau of Customs sa isang warehouse sa Bulacan. LPA na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility, maliit ang tsansa na maging isang ganap na bagyo. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao, 91.7 FM radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jansan. Detalye ng ating mga balita, isang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility ang minomonitor ng Pag-asa. Yan man, sinabi ng Pag-asa, maliit ang tsansa nito na mag-isang bagyo sa loob ng 24 oras. Samantala, ang Intertropical Convergence Zone at easterlies naman ang makakaapekto sa bansa, magdadala ng mga pagulan, lalo na sa dakong hapon at gabi. Ayon sa Pag-asa, umaasa o magiging maulap ang papawirin na may kalat ng mga pagulan at thunderstorms. Partikular itong mararanasan sa Mindanao at Palawan, epekto ng ITCC, habang ang Metro Manila at kalapit na lawigan makararanas naman ng mga thunderstorms, dulot naman ng easterlies. Samantala, 14 na lugar pa rin na makararanas ngayon ng Danger Level Heat Index na nasa pagitan ng 42 hanggang 44 degrees Celsius, kabilang ang mga sumusunod: Sangli Point sa Cavite City, San Jose Occidental, Mindoro, Dagupan City, Pangasinan, Apari, Cagayan. Gayon din ang Coron, Palawan, Cuyo, Palawan, Masbate City, Rojas City, Capiz City, gayon din ang Iloilo City, Rojas City sa Capiz at Iloilo City, Dumangas City, La Granja, La Carlota, Negros Occidental, gayon din ang Siquijor at Giwan, Eastern Samar. Niyanig naman ang magnitude 5.8 na lindol ang Dalupiri Island sa Calayan, Cagayan, bandang 1:00 ng madaling araw. Sa ulat ng P-Box o Philippine Institute of Volcanology and Seismology, tectonic ang origin ng lindol, may lalim na 48 kilometers at posibleng magkaroon ito ng mga aftershocks. Naramdaman ang pagyanig na intensity 5 sa Calayan, Cagayan, intensity 4 sa Pasukin, Bacara at San Nicolas sa Ilocos Norte, intensity 3 naman sa City of Bagac sa Ilocos Norte, intensity 4 sa Lawag, Ilocos Norte, intensity 3 din sa Aparia at Claveria, Cagayan, City of Bagac, Sinait, Ilocos Sur, intensity 2 naman sa Gonzaga, Cagayan, Solsona, Ilocos Norte, Bigan, intensity 1 naman sa Peña Blanca, Cagayan. Sa inisyal na ulat ng ahensya, wala namang naitalang pinsala ang naturang pagyanig. Nagbabala ang P-Box sa posibilidad na itaas na sa Alert Level 4 ang Bulkang Kanlaon. Sa social media post ng Civil Defense PH, pinag-iingat ang lahat na maaaring magbuga ng abo ang bulkan
na ngayon ay nasa alert level 3. Noong April 8 lamang, huling nag-alboruto ang bulkang Canlaon. 9 na minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. Nakapagtala na isang kaso ng monkeypox sa Cotabato Province at 2 hinihinalang kaso ng sakit ang naitala din sa South Cotabato. Kinumpirma ito ng Department of Health Center for Health Development Socsargen. Sa ulat ng Cotabato Integrated Provincial Health Office, isang 30 anyos na lalaki mula sa bayan ng Tulunan ang nagpositibo sa naturang sakit. Sinabi ng sinasabing Clade 2 variant ang tumama sa pasyente na kabilang naman sa low risk. Nasa maayos naman kalagayan ang pasyente, naka-isolate at aktibong nakikipagtulungan para sa contact tracing. Sa South Cotabato naman, 2 hinihinalang kaso ang patuloy na minomonitor ng mga health expert at binadala na rin sa RTM o Research Institute for Tropical Medicine ang sample mula sa mga ito para sa konfirmasyon. Muling pinatunayan ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang kanilang pangako ng dekalidad na governance standard. Matapos na matagumpay na mapanatili ang certification ito na ISO 9000 Series of 2015. Ang certification ay pinagkaloob ng DQS Certification Philippines. Ito ay dumating matapos ang serye na mahigpit na surveillance at scope extension audit na isinagawa mula December 16 hanggang December 20 nitong nakalipas na taon. Ang pagkilala ay formal na ginawa sa isang awarding ceremony sa tanggapan ng PAGCOR dito sa Pasay City na nagpapatunay ng pagsunod nito sa International Quality Management Standards. Ayon sa surveillance audit, ang 8 existing sites kabilang ang main corporate office ng PAGCOR at ilang casino Filipino branches sa Tagaytay, Angeles City, Cebu, Ilocos Norte, Olongapo at Bacolod ay nagpapatunay ng dekalidad na pagseserbisyo. Binagyan din naman ni PAGCOR Chairman at CEO Altenco ang pagpapanatili ng ISO 9001-2015 certification ay isang mahalagang patunay ng dedikasyon sa excellence at public service ng PAGCOR. Ganda Umaga, Pilipinas! Ay, baka kayo nagbabalak na hong lumakad ha, maligo muna, mag-shower gamit ang Shield Bath Soap. Mga misis, amoy araw ba si Mr. Pag-uwi galing ng trabaho? Abay dahil yan sa germ sa katawan nila para labanan ng amoy araw at amoy pawis. Gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand by Shea Butter. Pampalambot ng kuti sa presyong abot kaya $12.50 SRP. Kaya naman, recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge nyo, subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. At habang kayo po ay nagsashower, gamit ang Shield Bath Soap at umiinom ng Sam's Coffee. Yan ha. Masarap pa rin. Ito muna ang ating mahiwagang tunog. Nagkakahalaga ngayon ng, magkano na ngayon? 14? 13? Bakit? Magkano ba ng ano? Hindi, nung 21 eh. 21, 9, 10, 11, 12, 13. 14 na ngayon. 14,000. Baka magkamali ha. Ngayon ay 28, 14,000. Hindi, 9 plus 5, 9. Diba? Nung 21, 9. 22, 10, 11, 12, 13, 14, 14. Ikaw nga, ba't tayo nagdadagdag babas tayo? Ito na. 14,000 ang naghihintay. Magagalit sa atin si Director Ginger Katabuin ito. Ano ba? Magkano ba talaga? Hindi naman siya pwede sumali. Director Ginger Katabuin, good morning. Eto na muna ating mahiwagang tunog. Mahiwagang tunog. Nagkakahalaga ngayon ng 14,000. Ano yan? Yun pa rin ang clue natin. Wala pa rin nagbabago. Hindi nyo pa nahuhulaan eh.
di ba? Pinokpok ka. Ang isang item ay gawa sa bakal, maraming butas. Yung pangalawang item ay dating inimbento para sa mga lalaki, mas gamit na ngayon ng mga babae. Ang inyo pong mga sagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format po ng pagtatext, empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaari mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasali online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Ayan ha. At again, para hindi humasayang ang inyong hula, isang beses lamang po kayo magpapadala ng inyong sagot sa ating text line. Kapag sumobra, hindi babasahin ng ating sistema. Para pag bumoto ho kayo ng senador, di ba? 12. Pag bumoto kayo ng 13, hindi bibilangin yan. Tandaan nyo yan. Ngayon, mas matindi sa party list. Dahil sa party list, sa dami ho ng mga kumakandidato, 100 plus yan. Isa lang ho ang pipiliin nyo. Kaya pag dating ho sa inyo ng balota sa May 12, hanapin nyo na kaagad yung sa likod na bahagi, hanapin nyo na kaagad yung yung napupusuan yung party list. Halimbawa, number 72, kumadro na party list. Shade nyo na yan. Pagkatapos, lipat na kayo dun sa harap. Ayan, para walang lituhan. Maganda umaga, Pilipinas! Mga ibinawang armas ng NPA na hukay ng militar sa magkahiwalay na lugar sa Surigao del Sur. May nakuha pang mga skeletal remains. Nahukay din naman sa Bukidnon. Detalye na balita mula kay Jun Dimakutak, RS19. Assalamualaikum, Brother Jun. Alaikum assalam, Kuyang Angel. Sa pamamagitan ng sumukong NPA member, natuntun ang tropa mula sa 3rd Special Forces Battalion ang mga binaong armas at mga bala sa bahaging kabukiran ng Sitio Hanayan, Barangay Jatugon, Lianga, Surigao del Sur. Nahukay ng tropa ang 2 M16 rifles, isang M203 grenade launcher, isang handheld radio, 10 long magazines, isang short magazine, 4 bandoliers, 3 backpacks, habang sa bahagi naman ng Barangay Jatugon, Lianga, Surigao del Sur, nahukay din ng militar ang isang unitang AK-47, mga magazines at mga bala nito. Ang patuloy na pagtutulungan ng mga dating rebeldeng NPA at ng mga sundalo ng pamahalaan ay sa umanong mahalagang hakbang na tuluyan ng matuldukan ang armed conflict sa pagitan ng pamahalaan at NPA sa bahaging ito ng Mindanao, ayon pa kay 4th ID Commander Major General Michel Anayron. Pinapurihan ni Anayron ang tropa ng 7th IB. Anya, ang discovery ng naturang armed cache ay patunay umano ng malaking pagtitiwala ng mga former rebels sa sinseridad ng militar na makamit ang mapayapang komunidad ng mga lumad. Samantala, nahukay naman ang tropa ng 58 IB sa pamumuno ni Commanding Officer Lieutenant Colonel Leoncito Grizula Jr. ang skeletal remains na umano'y pinangpapatay ng mga NPA sa bahagi ng Sitio Victory, Barangay San Luis, Malitbog, Bukidnon. Kasamang nahukay sa mga kalansay ang isang flashlight, duyan at sundang. Isinailalim na sa traditional burial ritual ang skeletal remains na binigyang disenteng libing sa bahagi ng ancestral land. Mula sa Central Mindanao, RH19, Jun Dimakutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sokran, Jun. Maganda umaga, Pilipinas! 4:17 ay mga misis, mga mami, laundry day today ha. Kunot no ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mancha? All you need is Pride. Ba't mapahirapan ang self kung sa Pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggalan matitinding mancha based on test sa chocolate, mud, and sabon and cotton. Gawa po ito ng ACS. May ngaga sa Wakoturan sa Negros, nasamsam ng Bureau of Customs ang mahigit 83 million pesos na laga ng smuggled cigarette mula sa isang warehouse sa Bukawi, Bulacan. Ayon kay Bern Enciso, Director ng Bureau of Customs sa Customs, Intelligence and Investigation Services, nagugat ang kanilang operasyon nang makatunog sila tungkol sa umano'y presensya ng mga naturang smuggled product. Sinabi na Enciso na sa ngayon nakakandado na ang warehouse hanggang sa matapos ang pag-imbentaryo ng mga nabanggit na produkto. Katuwang ng BOC-CIIS sa ikanasang operasyon ang Philippine Coast Guard Task Force Aduana, PNP CIDG Anti-Fraud at Commercial Crimes Unit. Nasabat naman ang pulisya ang mahigit 1.6 million pesos na laga ng shabu at marijuana mula sa 10 suspected drug traffickers sa magkakahiwalay na bypass operation sa lalawigan ng Laguna. Nakumpiska sa 2 high-value individuals ang 87.4 grams ng illegal drug na nagkakahalaga ng mahigit 250 milyon piso.
Maliban sa illegal drugs, nakunan din ang mga suspect ng isang motor, undocumented na 9mm pistol na merong bala. Ang 10 drug suspects naman ay nasa custody na ng mga otoridad at naharap sa kasong kriminal. Magde-deploy na karagdagang K9 units ang mga istasyon ng MRT3 at LRT sa Metro Manila bilang kapalit ng X-ray machines. Itong Sabado, bumisita si Transportation Secretary Vince Sison sa Philippine Coast Guard K9 facility sa Clark, Pampanga para i-check naman ang mga bomb sniffing dog bago ang pag-deploy nila sa MRT3 at LRT. Una rito sinabi ni Dison na makatutulong ang full removal ng X-ray scanners sa lahat ng MRT3 station sa pagtugon sa mahabang pila ng mga commuter. Kaugnay nito, magkakaroon din ng artificial intelligence enabled CCTV ang mga naturang train station para mabawasan ang mahabang pila nang hindi nakokompromiso ang public safety at security. Bilib ako dito kay Secretary Binsa. Very action man. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 4:20 ang oras sa buong kapuluan. Isang lalaki naman sa Northern Samar patay ng saksaki ng kainuman na nahantong po sa mainit na pagtatalo. Kaya pagka iinom, huwag sa bumbunan, ilagay po sa tiyan ang alak. Detalye ng balita mula kay Jane Galit Bantayan, Aris 34. Jane, may buntag. Patay naman ang isang 39 na taong gulang na lalaki dito sa lalawigan ng Northern Samar matapos na saksakin ito ng mismong kainuman. Nangyari ang insidente sa barangay Lumalaog, Las Navas, Northern Samar. Kinilala ang biktima na si Eric. Samantala, ang suspect naman ay isang 19 anyos kinilala sa kanyang pangalan na si Marlo. Ayon sa PNP, ang suspect ng biktima ay magkainuman kasama ang iba pang kaibigan. Ngunit isang mainit na pagtatalo ang namagitan sa dalawa, nagkapikunan o nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Napag-alaman na nagbitiw ng salita si Eric na hindi naman nagustuhan nitong si Marlo. Biglang umalis doon sa lugar si Marlo, ngunit pagbalik nito ay bit-bit na ang isang itak at agad na lamang sinaksak itong si Eric, sanhi naman ng kanyang pagkamatay. Agad na tumakas ang nasabing suspect at sa kasalukuyan ay patuloy ginagawang investigasyon ng PNP at manhunt operation upang madakip ang nasabing akusado. Mula sa Aksyon Radyo Katarman sa lalawigan ng Northern Samar, RH34 Jane Galit Bantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, Jane Galit Bantayan. Magandang umaga, Pilipinas! 22 makalipas ang alas 4 ng umaga. Pinatikos ng isang mababata si Vice President Sara Duterte sa kanyang pag-atake sa programa ng gobyerno na magbenta ng bigas sa halagang 20 pesos per kilo sa halip na matuwa dahil sa mapapagaan nito ang mga pasanin ng mga karaniwang Pilipino. Sinabi ni House Ad Hoc Committee on Marawi Rehabilitation and Victims Compensation Chair si Alonto Adjong noong panahong panunungkulan ng ama ni BP Inday na si dating Pangulong Digong Duterte, umabot pa nga ng 70 pesos per kilo ang presyo ng bigas sa ilang lugar at nagbenta pa rin ang gobyerno ng imported na bigas na may bukbok sa mga pamilihan. Kaya ito ngayon ikinukulapol din kay dating Agriculture Secretary Manny Piñol. Noong mga panahon yun, nabenta ho yung, yung mga bukbok rice. Panahon ho yun ni Secretary Manny Piñol. Ito naman ang naging tugon ng leader ng Kamara sa naging pahayag ni Duterte kung saan sinabi nitong ang pilot testing ng 20 pesos per kilo na bigas sa isang bahagi ng Visayas ay huli na. Too late. Sinabi na Jong na sa halip na batikusin, dapat suportahan ni BP Inday ang pagsusumikap ng pamahalaan na mapababa ang presyo ng bigas at iba pang mga bilihin. Inikayat naman ni Senator Amy Marcos sa Department of Agriculture agad na palawakin ang sa labas ng Visayas ang pagbebenta ng 20 pesos per kilong bigas. Binigyan din ni Senator Amy na sangkatutak na mga lugar sa Luzon at Mindanao ang nangangailangan ng kagyat na subsidiya sa bigas dahil sa patuloy na pagsilit ng presyo ng mga bilihin na lalong nagpapahirap sa mga ordinaryong mamamayan. Hindi may iwasan tumaas ang kilay ni Senator Jaime sa timing ng plano ng pamahalaan na magbenta ng 20 pesos bawat kilong bigas sa isang rehiyon na may pinakamaraming butante sa bansa.
Ayon kay Senator Marcos, mas mainam kung inulunsad ng mas maagang programa. Hindi tinaon sa kasagsagan ng kampanyahan dahil posibleng pagdudahan ito ng publiko at isipin pang vote buying. Kung dati pa niya ay pinatupad na ng administrasyon, marami sanang pamilyang nakinabang at nakabawas na sana ito sa araw-araw na pinapasambigat ng bawat pamilya. Matibay ang paninindigan ni Senator Marcos na hindi dapat kailanman pinupolitika ang serbisyong nakalaan talaga para sa kapakanan ng taong bayan. Samantala, eto kakampeho ng administrasyon. Iginiitama ni Albay 2nd District Representative Joey Sarte Salceda. Imposibleng maisakatuparan ang 20 pesos per kilo na bigas na ipinapangako ng Pangulong BBM. Ayon kay Salceda, isang kilalang ekonomista, maaari niyang ibaba sa 20 pesos ang kada kilo ng bigas kung walang buwis at kung mag-aangkat ng bigas mula sa Vietnam. Iginiit ni Salceda kung gagawin ito, papatayin naman ng administrasyon ang nasa 3.4 million na mga rice farmers sa bansa. Hindi talaga kaya. Pwede kung walang buwis at bumili ka sa Vietnam. So patayin mo na yung lahat ng mga rice farmers ng Pilipinas, mga 3.4 million rice farmers. Si Salceda po ay dating economic advisor ng nakalipas na ilang administrasyon. Economic advisor ito ni GMA, di ba? Kaya yan sinasabi niya mukhang mahirap pa. Paniwala ni Salceda na misquote lamang ang niyang Pangulo sa naging pahayag nito hinggil sa naturang 20 pesos per kilo na bigas para sa mga taga-Visayas. Nagtataka naman ang PDP laban senatorial aspirant na si Atty. Jimmy Bondo kung paano biglang nagbenta ang gobyerno ng 20 pesos per kilong bigas sa Kabisayaan. Ang tanong ngayon ni Atty. Bondok, paano bumaba ang presyo ng pangunahing butil samantalang wala namang ginagawa ang administrasyon para matugunan ang krisis sa agrikultura? Ayun naman pala, sabi ni Secretary Bondok, plano ng pamahalaan na itaas ang tax rate para sa capital gains at bank deposit. Binigyan din niya na mali ang paniniwala nitong hindi maapektuhan ng plano ang masa dahil maski niya ang upper class lamang ang taasan ng buwis. Mabilis itong magre-resulta sa mas mataas ng presyo ng bilihin. Kaya ang 20 pesos per kilong bigas niya na ibinebenta sa Visayas ay garantisadong hindi magtatagal ng lagpas sa 2025 midterm elections dahil hindi ito totoong paraan para palakasin ang ekonomiya. Sinabi pa ni Atty. Bondok, ang bigat ng isang sektor ay bigat sa buong bayan dahil hindi isang bangka lamang ang sambayan ng Pilipino, bagay na mukhang nakakalimutan na ng pamahalaan. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, mag-showbiz nga muna tayo. Alas 4:27 ang oras sa buong kapuluan. Alam ba ninyo si Jomer Eliana? Mag-a-apply bilang ambasador. Yan ang balita mula kay Gorgie Rula. Good morning, Gorgie! Hindi na tumatakbo ngayon sa eleksyon si Jo Marie Iliana dahil natapos na niya ang kanyang termino bilang konsehal ng 1st District ng Parañaque. Sa halip, ang asawa niya si Abby Biduya ang pinagtakbo nitong konsehal ng naturang distrito sa Parañaque kaya tumutulong na lang daw siya ngayon sa pangangampanya. Pero ang sabi ni Jo Marie, balak na niyang magpaka-active sa showbiz bilang direktor at may binubuo siyang docu-series sa tulong ni Direk Lori Reyes at balak din niyang mag-aral ng musical scoring dahil gusto niyang siya rin ang mag-score ng pelikulang ide-direct niya. Pero ang isa pa palang ambisyon ni Jo Marie na gusto niyang matupad para sa kanyang ina. Gusto raw sana niyang maging isang ambassador ng Spain, kaya raw niya naisip ito dahil nga ang kanyang ina raw ay taga Mallorca, Spain ang kanyang mga ninuno. Heto pa ang mapahayag ni Jo Marie Iliana. So sabi ko, pangako ko sa mami ko, nung siya perfect, tapos nakakausap na, naglalakad na. Sabi ko, bigyan mo akong konting panahon, dadaling kita sa lugar kung saan nanggaling yung roots mo. And then kwento. Pinsan ko pala si champion tennis player Rafael Nadal. So, parang sa akin, sabi ko, ma'am, sige, sabi ko, mangangarap din lang ako. Okay ba sa'yo maging ambassador ako? Tawa siya ng tawa.
Yan ang pahayag ni Jo Marie Iliana. Kaya ang sabi ng aktor, balak daw niyang mag-apply para matupad itong pangarap niya para sa kanyang ina. Gorgie Ruda po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Gorgie. Salamat, Gorgie. Pangarap lang naman pala. Wala namang masamang mangarap. Siya sige. Kung kayo po may mga importanteng lakad, may 2 formulation ng family alcohol na pwede ho natin baunin. Proteksyon ng pamilya laban po sa mikrobyo. Yung family 70% isopropyl alcohol, specially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem, hindi po manunoy ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun naman mabagong family rubbing compound improval cologne. Yun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga doktor, mga nurse, mga komadrona, mga barbero for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol, parang di siya reachable na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang-esports pa. Oras sa buong kapuluan, 4:30. Ay, magandang umaga po. Kumusta na kayong mga taga-Mabini, Batangas? Ganito man ni Senator Bongo ang kahalagahan ng pagkakaroon ng dedicated evacuation center, lalong-lalo na sa mga disaster-prone area. Sa kanyang motorcade sa Rizal, sinabi ni Senator Go na mahalagang matiyak ang pagkakaroon ng infrastructure project na pakikinabangan ng publiko sa panahon ng krisis. Dahil dito sinabi ni Senator Go, patuloy niyang isusulong ang pagkakaroon ng permanente, malinis at ligtas na evacuation center sa bansa. Ito'y bahagi na rin ng itinutulok niyang long-term solution para matugunan ang problema sa mga flood-prone areas ng bansa. Iginiit ni Mr. Malasakit na dapat merong accountability, transparency at gawing prioridad ang flood control project na makatutulong sa mga komunidad na madalas na maapektuhan ng mga pagbaha. Sasakyan ng kumakandidatong SB member sa Buenavista, Guimaras, bumaliktad. Alamin natin kung bakit mula kay Aini Grace Bravo, Iris 39, may aga, Grace. Nagtamo ng minor injury si Attorney Rodney Zaragoza, ang tumatakbong Sangguniang Bayan member ng naaksidente sa Barangay Sawang sa bayan ng Buenavista, probinsya ng Guimaras. Ayon kay Police Captain Rene Mercado, hepe ng Buenavista Municipal Police Station, tinatahak ng SUV na minamaneho ni Attorney Zaragoza ang daan ng may nakasalubong na motorsiklo. Dahil na makita ng daan, huminto si Zaragoza ngunit umatras ang kanyang sinasakyan hanggang sa tumama sa puno ng kahoy at bumaliktad. Nagtamo ng mga gasgas sa ulo si Zaragoza at nasa mabuting kalagayan na. Mula sa Action Radio Iloilo, ito si RH39, Annie Grace Bravo para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Damong salamat, Annie Grace. Hindi man nakadalo sa libing ni Pope Francis sa Rome, Italy noong Sabado, nag-alay na lamang na dasal at misa ang mga waray nun sa pangunguna ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Idinaos ang misa sa tarmac ng New Daniel J. Romualdez Airport, ang kaparehong lugar kung saan nagdaos ng misa si Pope Francis noong 2015, ilang araw matapos na hagupitin ng bagyong Yolanda ang lalawigan na kumitil ng maraming buhay at nagdulot ng milyong-milyong pisong halaga ng pinsala. Tapos na misa, sinabi ni Speaker Romualdez, ang pagbisita ng Santo Papa noon ay nagbigay hindi lamang ng pag-asa sa kanilang lahat, kundi ng lakas sa mga mamamayan ng Leyte upang makabangon mula sa pinsalang dulot ng Super Typhoon Yolanda. Ayon kay Romualdez, kahit malakas ang ulan at hangin noon ay nagtungo si Pope Francis para mag-alay ng misa para sa buong bansa. Bago ang manal na bisa alas 3 ng hapon, inilabas ang ilang video tungkol sa buhay ni Pope Francis na sinamahan ng awiting pagsamba na inawit ng ilang grupo. Binagyan din ng mga dumalo na ang misa ay hindi lamang okasyon ng pagdadalamhati, kundi isang pag-alala sa isang pinunong espiritual na nakisama sa mga dumaranas ng pagdurusa, namuno ng may kababaang loob at nagpakita sa mundo ng isang makapangyarihang halimbawa ng awa. Alang-alang Leyte Mayor, hiniling naman sa NFA na bigyang priority ang kanilang mga magsasaka sa pagbebenta ng palay. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32, maupay nga agad Jimmy. Hiniling ni alang-alang Leyte Mayor Level Anio Castro sa National Food Authority na bigyang priority din ang mga magsasaka sa naturang bayan na makapagbinta ng palay. Nasa bayan ng alang-alang kasi ang bodega ng National Food Authority Leyte na makikita na pumila ang mga nagbibinta ng palay na nagpaka 10-wheeler truck pa.
dahil iniling ng NFA Deputy Administrator Engineer John Robert Hermano na bilis lang pagbibigay ng building permit sa Rice Processing Center na itinatayo ngayon, good as approved na ang naturang permit. Kaya hiling rin ng alkalde na bigyan sila ng priority lane lalo na mga magsasaka sa bayan ng Alang-Alang. Nasa compound ng NFA, makikita sa compound ng NFA na marami ang nagbibinta ng palay na tigda 23 pesos ang kada kilo na bili ng NFA. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si Arstralito Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, Jimmy. Personal na tiniyak naman ni Senator Amy Marcos sa harap ng daan-daang kinatawan ng mga kooperatiba ang kanyang determinasyong mailawas ang isinusulong niyang amyenda sa Cooperative Code. Sa kanyang mensahe sa unang Mindanao Summit ng Consumers Marketing, Producers and Logistics Cooperative sa General Santos City, binigyan din ni Senator Amy ang kahalagahan ng mga kooperatiba bilang haligi ng ekonomiya lalong-lalo na sa malalayong lugar. Bilang pinuno ng Senate Committee on Cooperatives, ilan sa mga pagbabagong itinutulak ni Senator Amy ang tax exemption para sa agricultural co-op at ang pagpayag sa mga foreign equity participation. Lainan niya nitong mapalakas ang access sa capital, mapahusay ang operasyon at mapalawak ang kakayahan ng mga kooperatiba upang makasabay sa pandaigdigang kompetisyon. Sinabi pa ni Senator Amy na napakahalaga na may konkretong reforma sa batas upang masuportahan ang sapat na mga kooperatibang nagsisilbing tulay naman para sa maliliit nating kababayan tungo sa patas na oportunidad sa negosyo, kabuhayan at serbisyo. Idiniin pa ng senador na malakas ang mga kooperatiba. At ito din ang magpapalakas sa kabuhayan ng bawat Pilipino na magiging aktibong miyembro sa lakas paggawa at mag-aambag din sa paglago ng ekonomiya sa kabuuan. Nagbabala si House Deputy Majority Leader Paulo Ortega ng La Union kaugnay ng panghihimasok ng China upang maimpluwensyahan ang paparating na halalan sa pamamagitan ng pagtulong sa mga kandidato na nagtataguyod ng kanilang interes sa Senado at pahinain ang demokrasya ng bansa. Nagpalabas ng pahayag si Ortega matapos ang pagsisiwalat ng National Security Council sa mga pagdinig ng Senado kung saan nabunyag ang manoy lihim na kasunduan sa pagitan ng Chinese Embassy sa Maynila at ilang lokal na mga public relations firms para magpatakbo ng troll farm at siraan ang mga institusyon sa Pilipinas sa publiko. Ayon kay Ortega, ito ay hindi lamang foreign influence kundi foreign interference dahil iniimpluwensya nito ang takbo ng politika sa bansa. Sinabi pa ng mambabatas, may mga kandidatong tumatakbo ngayon na halatang may basbas ng banyagang interes. Hindi ito katanggap-tanggap pa. Ito'y pagtataksil. At sa darating na halalan, dapat daw po ay i-reject ang Team China. Pilipinas ang dapat manalo, hindi ang mga banyaga dahil tayo ay Team Pilipinas. Isang high-value individual at second street-level individual naman ng mga drug personality arestado sa Rosales, Pangasinan. Masantos siya kabasan ni Chakamin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan, Freddy. Masantos siya kabasan, Kuyang Angel. Nasa kustodiya ngayon ng Rosales Police Station ang tatlong suspect na kinilalang sila Rani Kilas, 44 anyos ng Barangay Tumana West, high value individual. Ana Marie Hivulia, 37 anyos at Reynaldo Albano, 49 anyos, kapwa residente ng Carmen East at parehong street level individual. Sa ulat ni OIC Chief of Police Major Noel Kabakungan, alas 10:45 ng gabi nang magsagawa ng operasyon ang kanyang mga tauhan sa Drug Enforcement Unit kung saan ang isa ay nagkunyaring buyer gamit ang marked money ay nakabili ng isang nut-tied plastic sachet na naglalaman ng 13 plastic sachet na hinihinalang shabu na agad silang inaresto. Nasamsam ang illegal na droga sa mga suspect na tumitimbang ng 86.01 grams na may street drug price na 584,868 pesos. At ang marked money na kumpiska rin sa mga suspect. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 o the Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang kinakarap ngayon ng mga suspect. Ito si Freddy Pajardo Aristartit nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, maraming salamat Freddy Pajardo. Magandang umaga, Pilipinas!
Baka kayo ay mga kababayan nating pabalik na ng Pilipinas. Gusto magpasalubong, idamay nyo na ho kami. Joke. Baka kayo ay nag-iisip ng magandang pasalubong, wag na hong imported na tsokolate dahil meron ho tayong napakasarap na tsokolate dito ngayon sa Pilipinas. Gawang lokal but taste and looks global dahil tinulungan po ito ng DTI at ng DOST. At tinutukoy po natin ay Tangerine Chocolate. Ang Tangerine Chocolate po ay brand ng mga magniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim ho sa ilalim ng mga nyugan. Kaya ngayon, nagpo-produce ho sila ng dekalidad na cacao beans. Pinaprocess po yan para maging Tangerine Chocolate. Available sa 0919-095-5935. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, try natin yung mahigit 10 variants ng Tangerine Chocolate. Ang mga raw material ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. Yan i-check daw po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Sabi nga ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng Tangerine Chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating ekonomiya. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, magandang umaga muna sa ating pumasok sa iba't ibang panig ho ng mundo. Babatiin ko muna ng happy birthday yung aming dating teacher sa high school, si Ma'am Au Juan. Ma'am Aurora Juan, happy birthday. Yan, si Ma'am Au, dahil ho sa kanyang dedikasyon sa pagtuturo, hindi na ho nagkaroon ng pagkakataong magkaroon ng dawan. Kaya, Ma'am Au, thank you sa inyong serbisyo para sa bayan at sa inyong mga naging estudyante. Happy birthday, Ma'am Au Juan. Nag-birthday din kahapon si Mayor Romulo Tapgos ng Arakan Valley dyan sa North Cotabato. Tumatakbo ito ngayong councilor kaya nag-birthday. Pero walang bigayan. Siya yata ang binigyan. Happy birthday, Mayor Romulo Tapgos. Ayan narinig ho ninyo walang bigayan. Siya ang nabigyan. Pwede ba yun? Diba? Pwede siguro yung kandidato yung nabibigyan. Ngayon panahon kasi ito ngayon, hindi na uso ang sense of humor Bawal ka, lalong-lalo na pagka nagtatrabaho sa gobyerno, nawawala ng sense of humor. Mantakin mo, galit na galit si Auntie Claire, si presidential spokesperson Claire Castro. Galit na galit nung sabing siya daw po ay kamag-anak o kapatid ni Congresswoman Franz Castro. Bakit? Di naman sila nalalayo pagdating sa kagandahan, di ba? Pero sabi niya yan daw po ay fake news. Hindi daw po. Kaya nga ang tanong ano bang fake news? Fake news ba yung joke? Di ba? Yung sarcasm. Joke ba yun? Fake news ba yun? Kaya lang, kuminsan nga po, pagka medyo sabi, ito nanggagaling sa Vice Presidente. Hindi daw tama nagsabihin ng gano'n. Ewan ko. Kasi nagjo-joke lang. Kung hindi joke sa kanya yun, hindi, wala tayong magagawa. Basta ang alam ko, magkasin sila. Magkasin talino. Magandang umaga, Pilipinas! Ito, hindi to joke, Aliba, sabi nila, anting-anting. May anting-anting, di ba? Parang si Senator Anting-Anting Revilla. Yan. Alam ba ninyo na meron talagang anting? Yan daw po yung tinatawag. Pagka ang isang ibon, merong mga species ng ibon, nagpupunta ho sa hill, sa mound ng langgam. Nagkukusa silang magpakagat sa langgam. Ang tawag nga po daw dyan ay anting. Pagka daw po yung crow o yung raven ay nakakaramdam ng sakit, pupunta po ito sa isang ant mound, yung bahay ng langgam. Siguro pupuntahan niya pa yung kulay pula. Kasi pala yung mga langgam nag-i-spray ng tinatawag na formic acid, a substance that acts as a natural antiparasitic. This acid helps the crow eliminate fungi, bacteria, and parasites, allowing it to recover without medicine. Yung pala ang gamot nila. Kaya pagka kayo medyo nakakaramdam kayo ng sakit, punta kayo sa bahay ng langgam.
Naalala ko talaga, ano to, sakit ng rayum ako. Sabi na, naku, pagat mo lang yan sa pukyutan. Nawala nga yung sakit niya, namagaga naman ng gusto, ha? Ang tawag ho daw dyan ay anting. At ito daw po ay makikita hindi lamang sa crow, kundi sa iba pang species ng ibon. At ito po ay isang example ng, incredible example ng animal self-medication. Di ba? Ang tao naman, isang klase po ng magiting na animal. Maganda umaga, Pilipinas! Tapos, teka muna. Parang ho pala sa mga nakakakilala, mga naging estudyante, mga naging kasama ni Ma'am Pearl, si Dr. Pearl Manalili. Siya po ay 38 years pala itong nagturo dito po sa UP. Nakasama pa ho natin to. Oo. Siya po ay isang true inspiration of lifelong learning. Nag-umpisa ito bilang clerk noong 1981, nag-retire bilang associate professor noong 2019. Ang kanyang labi po ay nasa room B102, St. Peter's Chapel sa Novaliches. Nakaschedule po ang internment sa April 29, 10 a.m. sa Manila Memorial Park, Holy Cross. Pero mamayang gabi. Ngayong gabi yung CMC night, alas 7 ng gabi. Magkita-kita ho yung mga naging estudyante, mga naging kaibigan ni Dr. Pearl Manalili dyan po sa UP Diliman. Ayan, ha? Sige, magkita-kita tayo dyan mamayang gabi. Maganda umaga, Pilipinas! Congratulations muna kina Mayor Hani Lacuna at kay Mayor Vico Soto. Mantakin ho ninyo, binibida ho ng Commission on Audit na ang Maynila daw po at ang Pasig ay nakapag-post ng over 3 million ng surpluses. Lupit, pagka maayos ho ang pagpapatakbo ng isang institusyon, nagkakaroon po sila ng surplus. Ayan, ha? Congratulations. Pero kung may surplus man, sana yung ibang mga lugar, ginagamit din ho yung mga surplus nila, hindi yung panay ayuda. Ito palang Lubak Capital ng Luzon, itong daan dyan ho sa lalawigan ng Quezon, ito pala, sa proposed national budget, merong budget talagang nakalaan ng mga 800 million pesos para masolusyonan yung problema ho sa Lubak. Dyan po sa pagdaan ho ninyo dyan ho sa mga daan ng Quezon, yung papuntang Bicol. Nasisisi ito sa lokal na pamahalaan. Wala akong kinalaman ng lokal na pamahalaan dyan dahil yan po ay national road. Yan pala, talagang pinaglaanan sa General Appropriations Act ng 800 million. Kaya lang nakakagulat na biglang yung pondo ay nawala at inilaan sa ayuda. Kaya dyan daw po sa mga taga Quezon, pasensya na daw ho kayo kung umaalon-alona na, kung umaalon-alona na ang inyong daan. Yan. Di ba teritoryo ng Alona Party List yan? Di ba dapat sila hong nakipaglaban para malaanan ng pondo yung lugar na yan? Bakit ho yung 800 million pesos na dapat sana kalaan dyan, biglang napunta ho sa ayuda? Kaya ngayon, umaalon-alona na ang kanilang mga lubak na mga kalsada. Maganda umaga, Pilipinas! Inatasan ng Department of Agriculture ang National Food Authority na simula na ang repositioning ng rice tax patungong Visayas bilang paghahanda sa pagbebenta ng 20 pesos per kilong bigas. Sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Chun Laurel Jr., aabuti ng linggo bago mailipat ang libu-libong sako ng bigas mula sa mga bodega ng NFA, partikular na sa Mindoro at iba pang bahagi ng Visayas. Nakakuha naman ang Department of Agriculture ng permiso mula sa Commission on Elections para ito'y ma-exempt sa election ban at mailarga na nga ang 20 pesos per kilo na pangako ng Pangulong Marcos sa mga nangangailangan ito o katulad ng kanyang ipinangako noong kumakandidato ito noong 2022. Maganda umaga, Pilipinas! Oras sa buong Kapuluan, 49 na makalipas ang alas 4 na umaga. Pilipinas!
Ay, magandang umaga sa mga suki natin dyan sa Seattle, Washington. Kumusta na po kayo ha? At sa mga suki ho natin sa Hayward, California, Evan Lang dyan sa Las Vegas, Nevada. Siyempre, huwag natin kalimutan yung pong ating Midnight Singers. Napatuloy po ang rollout nila sa kanilang mga escapades. Musical escapades sa iba't ibang panig ho ng North America. Kaya Tito John, kumusta ka na ha? Sir Art, si Boss Manny, the beautiful Ma'am Linda, the beautiful Tita Cora, and the beautiful Tita Lloyd sa Yambao. Yan ho ating mga Midnight Singer na suki natin ho dito sa programa. Ingat po kayo. At syempre, yung mga suki ho natin dyan po sa Canada. Lungkot na nangyari sa Canada. Ano? Mamaya may balita ho tayo dyan. Ano? Ay, Ohio gozaimasu sa mga suki natin dyan sa Japan. 51 minutos na makalipas ang alas 4 ng umaga. Oras na para tayo po naman ay mag-ultabayo. Ano nga bang ultabayo? Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma. Ito po ay dumaan sa mahabang clinical trial sa Japan. Hindi testimonial, hindi kwentong kutsero, kundi human clinical trial. Alam ba ninyo na ang bawat kapsula ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Kaya po naman napaka-potent po nito na pagpasok sa ating katawan, ina-activate po nito yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. At yan po naman ang nagtataboy ng mga toxin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Ito po ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Ilan lamang ho yan sa mga benepisyo ng Ultamayo na nakatutulong para ma-achieve natin ang magandang tulog. Pag magandang tulog, nalalabanan natin ang pagod, puyat at stress. Kung may mga concerns pa ho kayo, tawag lamang po, mag-text lamang sa 0917-110-6580. Meron ho tayong mga medical experts na nakastambay dyan, ha? Ang Ultamayo po ay kauna-unahang postbiotic food supplement rehistrado sa Food and Drug Administration. Ito po ay halal certified. Available na sa Mercury Drug, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy, Curamed, at ngayon din po ay sa South Star Drug. Pero wag nating kalimutan, ang Ultabayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, magandang umaga din kay Mrs. Molino, ha? Ayan, ma'am, good morning din po sa inyo. Ayan, mayorya o 55% ng pamilyang Pilipino ang itinuturi ang kanilang sariling mahirap. Ito naman ang lumabas sa pinakahuling survey ng Social Weather Stations sa 1,800 respondents mula April 11 hanggang April 15 ng taong kasalukuyan. Sa resulta, mas mataas ito kumpara sa 50% na naitala noong Enero. Pinakamarami pa rin ang nagsasabing mahirap sila na mga taga Mindanao, 70%. Sumusunod naman ang Visayas, 67%. Metro Manila, 45%. At ang Balance Luzon, 44%. Samantala, 12% naman ng pamilyang Pilipino ang ikinukonsidera ang kanilang sarili bilang nasa borderline ng mga mahihirap at hindi mahirap. 32% ang nagsasabi namang hindi sila mahirap. Ayun. Maganda umaga, Pilipinas! 35 anyos na lalaki sa Bataan nagbigti sa puno. Hindi dahil sa kahirapan. Dahil nakipaghiwalay ang kanyang kinakasamang may asawa na. Detalye na balita mula kay Danny Kumilang, RH37. Danny, good morning. Isang 35 anyos na lalaki ang natagpuang wala ng buhay matapos magbigti sa isang puno ng mangga sa Bataan nitong Sabado ng umaga. Kinilala ang biktima sa alias na Rick na ayon sa mga kapitbahay huling nakita noong gabi bago ang insidente habang umiinom ng isang bote ng alak. Kinabukasan na lamang nadiskubre ng mga residente ang nakabiting katawan ng biktima sa puno. Ayon sa panayam ng DCRS News, pangalawang beses na umano itong nagtaka ng pagpapakamatay. Batay sa kwento ng mga kapitbahay, ilang araw bago ang insidente, sinabi umano nitong biktima sa kanyang kinakasaman na kung iiwan siya ay tuluyan na siyang magpapakamatay. Dahil sa mga pagbabanta at dahil na rin sa katotohanan ng may asawang babae, idinaan umano sa barangay ang kanilang hiwalayan upang maging formal at may kasulatan. Ngunit sa kabila ng kasunduan, naglasing umano ito at sa madaling araw ay tinuldukan na ang kanyang buhay. Naiwan pa raw nitong biktima ang isang pamamaalam sa kanyang kinakasama na nagsasabing, "Sana maging masaya ka."
sa piling ng iyong asawa ngayong wala na ako. Sa ngayon, nakaburol na ang labi ng biktima sa isang barangay sa Bataan. Napag-alamang walang kamag-anak sa Bataan, si Rick at tanging ang kanyang dating kinakasama lamang ang itinuturing niyang pamilya. Dani Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Dani Kumilang. Maya pa kay kayungan sa ating mga kababayan dyan po naman sa Pampanga. Binigyan din ni Senator Bongo ang pangangailangan na unahin ang reforma sa kalusugan ng isip. Kasunod ng 2024 Mental State of World Report na nagbubunyag ng malaking pagbaba ng mental health quotient ng Pilipinas mula 78.44 noong 2023, naging 68.76 na ngayong taon. Bagamat ang score ng Pilipinas ay nananatiling higit sa global average na 62.84, ang pagbaba ay nagpapakita ng tinatawag na urgent emergency, partikular na sa kabataang Pilipino. Ayon kay Senator Go, marami sa ating kabataan ang hindi nagsasalita pero ramdam na ramdam ang bigat ng loob. Dahil dito naghain si Mr. Malasakit ng Senate Bill 2598 na naglalayong itatag ang mental health officers sa lahat ng public higher educational institution. Ayon kay Senator Go, importante na may malalapitan ng mga kabataang ito. Kung hindi manghuhusga ay makikinig at tutulong. Maganda umaga, Pilipinas! Sa mga kabataan naman, napakasarap mabuhay. Diba? Sarap ng buhay. Huwag nating lalagay sa ating mga kamay ang ating kinabukasan, ang ating buhay. Ay, nako. Marami kasi ngayon talagang tumitindi ang depression. Baka kayo naghahanap po ng magandang investment opportunity dito po sa Central Luzon. Napakalapit lamang po nito sa Clark International Airport at Clark Economic Zone. Ito na ho yung pinakamura na ready for occupancy unit ngayon sa buong housing industry. 5% lamang ang down payment, pwede pang gives. Ito po yung mga proyekto ng Westchester Realty dyan po sa Central Luzon. Yung Sibera Mabalacat, Sibera Bacolor, Samira at Sibera Prestige. Ito daw po ay magsasakatuparan ng inyong pangarap ng dream house. Ano pang iniintay po ninyo? Tuparin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya? Tawag na po sa 0996-501-5555 o sa 0947-434-5555. Nasa loob po ng township ang iba't ibang mga amenities. Kasama na po dyan ang eskwelahan, simbahan, palengke, mga grocery stores, pati munisipyo. Kaya hindi mo na po problemahin kung matraffic ba sa labas ho ng subdivision o ng inyong township. Dahil nandyan po ang available na mga amenities. Pati ho yung mga entertainment facilities. So tawag na ho. 0996-501-5555 at 0947-434-5555. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Patay ang siyam na individual matapos araruhin ng isang sasakyan ng grupo ng mga tao sa selebrasyon ng Lapu-Lapu Day Festival nitong Sabado na gabi sa Vancouver, Canada. Ayon sa Vancouver Police Department, katatapos lamang ng performance ni Apple Diap ng Black Eyed Peas nang mangyari ang naturang insidente. Naaresto naman ang 30 anyos na driver ng nasabing sasakyan at iniimbestigahan ng Vancouver Police Department Major Crime Section ang naturang trahedya. Tiniyak naman ang pulisya na hindi ito isang act of terrorism. Nagpahayag naman ang pakikramay sina Vancouver Mayor Kenneth Sim at Prime Minister Mark Carney sa magkahiwalay na social media post nila. Nagpaabot din ng pakikiramay ang Pangulong Bongbong Marcos sa pamilya ng mga Pilipino ang naapektuhan ng trahedya sa Lapu-Lapu Day Block Party sa Vancouver, Canada. Sa inilabas na pahayag ng Pangulo, tiniyak nitong makikipagtulungan ang pamahalaan sa Canadian authorities upang maimbestigahang maigi ang naturang trahedya at mabigyan ng suporta ang mga biktima at ang pamilya ng mga ito. Matatandang siyam katao nga nasawi matapos araruhin ng sasakyan ang Lapu-Lapu Day Block Party kung saan nagtitipon-tipon ang mga Pilipino upang ipagdiwang ang Lapu-Lapu Day. Nasa kustodiya na ng pulis sa Canada ang 30 anyos na lalaking sinasabing nagmaneho ng kotseng umararo sa mga biktima. Ano kayang pumasok sa ulo na
Oras sa buong kapuluan, alas 5 na ng umaga. This time check is brought to you by 5:01. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Balmones. Magandang umaga Pilipinas. Kasama na natin si Chanel Dominguez mula po sa Pag-asa. Ma'am Chanel, good morning. Magandang umaga din po sa inyo at magandang umaga din po sa mga tagapakinig po natin para po sa ating weather update. So ngayon, meron tayong minomonitor na low pressure area dito po sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito'y huling mataan sa line 695 km east ng General Santos City. Ito po'y parte ng Intertropical Convergence Zone na nakaka-apekto dito sa Mindanao. Dahil po dito, inaasahan po natin yung low pressure area, possible po magdala ng mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa Davao Region at Soxargen. Naasahan naman din po natin yung ITCZ ay magdadala rin po ng mga pag-ulan dito po sa rest of Mindanao, pati na rin dito sa may Palawan. For Metro Manila and the rest of our country, asahan naman po natin ang bahagya hanggang sa maulap na papawirin, pero asahan din po natin yung init at alinsangan lalo na po sa tanghali hanggang hapon na may mga tsansa po ng mga pag-ulan, dulot po ito ng mga localized thunderstorm lalo na po sa hapon at sa gabi. Ito naman po low pressure area na binabantayan po natin ay sa ngayon po mababa naman po yung chance nito na maging isang ganap na bagyo, pero patuloy po natin itong babantayan at maki-update na lang din po lalo na po sa social media pages po ng Pag-asa. Para naman sa ating heat index, inaasahan naman po natin dito sa Metro Manila ngayong araw ay 39 to 40 degrees Celsius at ang possible na pinakamataas po natin may tala ay 44 degrees Celsius dito sa may Sangli Point, Cavite City, Cavite. Yan po muna latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang umaga. Ma'am Chanel, pero may antindi ng mga pag-ulan na naranasan kahapon sa Mindanao, ha? Oh yes po, ito po ay dulot po ng Intertropical Convergence Zone po. And then po, dahil po sa Intertropical Convergence Zone, nagkaroon din po ng LPA sa loob po nito. Hanggang kailan to? So nakita po natin possible this week po ito po throughout this week po itong Intertropical Convergence Zone tsaka LPA po natin. Nako, pero okay din naman magkakaroon tayo ng respite sa init, ano ha? Yes po. Ang temperature na po natin dito sa may bandang Baguio. Sa Baguio po inaasahan po natin possible po 17 to 25 degrees Celsius. Ba, sarap pa. Tagaytay? Sa may Tagaytay po, inaasahan po natin ay 23 to 32 degrees Celsius. Metro Manila? For Metro Manila, 23 to 35 degrees Celsius po. Init. Yes po. Sige. Doon sa mga mag-outing ha, huwag kalimutan, kinakailangan pa rin magbaon ng sunblock. Ano ha? Dahil tayo nasa panahon pa rin ng tag-init. Ma'am Chanel, thank you. Maraming salamat din po. Si Chanel Dominguez mula po sa Pag-asa at kung ano naman pong magiging lakad natin ngayong araw nito, huwag din kalimutan magbaon ng proteksyon laban sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian ha. Yung family, 70% ay isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay po yan sa mga households at sa ating mga emergency kit. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family, 70% ay isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family wrapping compound improved alcoholone. Yun po yung mabangong isopropyl alcohol na gamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge, bathing and other cleansing purposes. Family wrapping alcohol parang DZRH book na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family wrapping alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Balmones. Magandang umaga, Pilipinas! Nitong weekend po, may nakita ho, may nakasalubong ho ko sa airport, may bit-bit na bayong. Ayan ha. Hindi ko alam kung yung bayong na yun, may bit-bit na 20 pesos na per kilong bigas. Attorney Vic Rodriguez, magandang umaga po sa inyo. Kamusta na ho kayo? Magandang umaga, Kuya Angelo, at magandang umaga, Pilipinas. At walang bigas yung bayong na dala ko nung nagkita tayo, Kuya Angelo. Ito ay
punong-puno naman ng tsokolate mula sa Ormoc City ang pabaon sa akin na mag-asawang Mayor Lucy at Congressman Richard nung ako ay bumisita sa kanilang lungsod. Ano yun ba? Kinonsulta ka ba nila tungkol dun sa problema ni Kerwin Espinosa? Hindi, joke. Ibang usapan yun. Anyway, kumusta ang kampanya, Atty. Vic? Nasusundan ko yung pagbabalita ngayong araw, Kuya Angelo. Napakainit. Napakainit na literal yung panahon at napakainit din ang pagtanggap sa amin sa Duterte kung saan man kami magpunta. And kaya ako'y nagpapasalamat sa mga kababayan natin sa lahat ng panig ng Pilipinas sa inyo pong napakainit na pagtanggap. At kahapon nga kami ay nasa Pangasinan doon sa lugar ni Senador Attorney Raul Lambino sa Mangaldan, Pangasinan. And this week, saan ho kayo mag-iikot? Ang dami pang schedule, Angelo, kaya kami ginagawa namin hanggat maaari kung pwede kami magsama-sama, nagsasama-sama kami. But to cover much ground, hinahati-hati namin yung aming team. Kung sinong pwedeng magkakasama, yun yung magkakagrupo. Pero kung talagang malaki yung event na kinakailangan siyang yung siya plus ako, yung Duterte, kami ang nandoon, nagsasama-sama kami. Dahil ilang araw na lang, tapos na itong ating 90-day campaign period. Napakabilis at sa laki ng Pilipinas, napakaiksi ng panahon. But just the same, kung ano ang binigay sa atin ng nakatakda sa batas, we will comply. Atty. Vic, nag-iikot naman kayo, kausap ho ninyo yung mga kababayan natin, ano ha? Ano yung pinakamalaking concern na dinudulog ho nila sa inyo at gusto nilang ma-resolve ninyo pag kayo ho nasa Senado pagkatapos ho ng midterm elections? Korupsyon, Kuya Angelo, korupsyon. Ang korupsyon, lumalalang korupsyon at higit na talamak na korupsyon sa ilalim ng Marcos administration. At yan nga, nakasubaybay din sila kung ano ang magaganap dito sa kasong ating nakabinbing ngayon sa Korte Suprema, yung tungkol sa illegal, anomalous, invalid, unconstitutional, and immoral 2025 national budget. Which incidentally, so that the people will have an idea what's happening to that case, nag-file uli ang gobyerno through the Office of the Solicitor General ng isang motion na i-postpone muli yung oral argument na nakatakda sa May 19. Kung matatandaan ho ninyo, April 1, 2, and 3 ay itinakda ng Korte Suprema ng kataas-taasang hukuman ang oral arguments, yung schedule. Subalit nag-motion ang OSG at yung na-postpone, ginawang May 19, at nalaman ko lamang late afternoon ng Friday nung tayo ay inabisuhan ng ating mga abogado na nag-file na naman ng isang motion ng gobyerno na i-postpone muli itong pagdinig sa illegal 2025 national budget. Teka muna. Baka ma-postpone ubos na ho yung pinag-uusapan nating pondo. Hindi lamang yun, sapagkat tayo humingi din na mag-issue ng agaran temporary restraining order. Hindi naman ito ibinigay ng kataas-taasang hukuman. So, yung ating mga kababayan sa non-panig ng Pilipinas ay nag-aalala sapagkat merong sense of urgency, Angelo Di ba? Yung budget yan pera natin yan. Baka naman mamaya, matapos ang pagdinig, maglabas ng kinaukulang desisyon ng Korte Suprema, and assuming that we're very positive na kakanigan ng Korte Suprema yung ating mga argumento, ubos na yung pondo. Kaya nga. Ito yung classic Filipino saying, aanihin pa ang damo kung patay na ang kabayo. Okay. Pero kayo pinadalhan ng notice para mag-submit din ng inyong position paper, ng inyong opposition to the appeal? Ano bang... kasi kung dokumento lang pinag-uusapan, anong basis ng delay? Supposedly, bibigyan kami dapat ng enough time to comment or oppose the motion na i-postpone na naman. Unfortunately, nung unang pag-postponement, hindi binigyan ng pagkakataon yung mga petitioner, yung tayo, through yung mamamayang Pilipino, through us petitioners, hindi binigyan ng pagkakataon i-oppose Agad nag-issue ng postponement ang Korte Suprema. I hope this time, hindi na nila panigan yung motion.
May mga dokumento tayong hawak, Kong. Alam mo yan kung paanong proseso. May hawak tayong dokumento, certified ito ng House of Representatives Archive Section. Nagpapakita na yung hiningi naming kopya nung tinatawag na enrolled bill, walang pirma nung Senate President, walang pirma nung Secretary ng Senate, walang pirma nung Speaker ng House of Representatives, at wala ring pirma nung Secretary General ng House of Representatives. Meaning, walang enrolled bill. Sapagkat ang enrolled bill, mga kababayan, dapat yan pirmado nung 4 na nabanggit ko. At ang magiging blankong pirma na lamang dyan, yung Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Sapagkat yun yung pinapadalang bersyon sa Malacanang for the President's signature or his veto or line item vetoes. Hindi ba? Pero ito walang pirma talaga. Ibig sabihin, walang enrolled bill. Ano yung sinubmit sa Malacanang na enrolled bill? Ang sinubmit nila, hindi enrolled bill. Ang sinubmit nila yung GAA na mismo naturalmente, pirmado yun. GAA nga General Appropriations Act, batas na nga Wala namang batas na hindi pirmado. Pero yung enrolled bill, wala silang ipinakita doon na pirmado ng 4 kung nasabing personalidad. Kanya hindi namin sadyang ipinapakita yun sapagkat inaantay namin yung kopya Nag-request kami. Nabigyan kami ng kopya ng enrolled bill. Ang binigay nilang kopya, yung GAA na. Pero yung enrolled bill, wala. At kami ang nakakuha sapagkat pinagtatakpan nila itong maanomalyang issue ng 2025 national budget. Pinagpasa-pasa kami rito, Angelo, at sinabi meron daw kopya doon sa archive section ng House. O edi kami masunurin, nagpunta kami doon. Nakakuha kami certified nung mismong pinuno ng archive department ng House na walang pirma yung enrolled bill na aming rini-request. Okay. At hindi na nila pwedeng itanggihan dahil mismong archive section ng House of Representatives. Ang archives, mga kababayan, ibig sabihin taguan o repository ng mga original copy of an important document. Okay. Kung walang enrolled bill, anong ni-ratify? What was ratified in Congress? That's why we are saying this 2025 budget is the fruit of a very poisonous legislative process. 6.326 trillion pesos 2025 national budget. Ipinasa mo base sa napakaraming blankong bicameral conference committee report. And ito yung dapat gawing sukatan sa pagpili ng mga liderato natin sa Senado at sa Kongreso ngayong midterm election. Huwag na nating hayaang ibalik sa Kongreso yung mga nagpapasa ng budget base sa maanomalyang bicameral conference committee report sapagkat mga kababayan, pera po ninyo. Every time we talk about the national budget, ito po ay pera ninyo. Hindi ito pera ng senador, hindi ito pera ng kongresista. Ito po ay pera ninyo. That's why you should know kung paano ito pinapasa and you should know kung ano na estado ng ating kaso ngayon sa Korte Suprema. Attorney Vic, thank you for joining us and maraming salamat po sa mga updates na yan. Good luck po sa inyong laban at ingat po sa inyong mga lakad. Maraming salamat po. Maraming salamat sa pagkakataon, Angelo. Mabuhay ka at magandang umaga, Pilipinas. Ano number mo nga uli, Attorney Vic? 20 kasi uso ngayon Number 56. 56. 56 po sa balota, 56. Attorney Vic Rodriguez, Pilipino, abogado, maisog para sa Senado. Daghang salamat, Attorney Vic Rodriguez. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 5:15 ang oras sa buong kapuluan. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 5:20 ang oras sa buong kapuluan. Baka kayo nagpabalik ko ng Pilipinas at magpapasalubong at dun sa mga nagbabalak naman magbigay din ng pangregalo sa kanilang mga mothers sa nalalapit na Mother's Day. Nandyan po ang Tangerine Chocolate.
Ang Tangerine Chocolate po ay produkto ng mga magniniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon sa tulong po ni Dr. Helen Tan. Yung pong mga planting material na kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon nagpo-produce na ho sila ng dekalidad na cacao beans, pinaprocess para maging Tangerine Chocolate. Available sa 0919-095-5935. At sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik po natin ng Tangerine Chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating ekonomiya. Tangerine Chocolate, 100% gawang lokal, but taste and looks global dahil tinulungan po ito ng DOST at ng Department of Trade and Industry. Tangerine Chocolate, 100% gawang ating tangkilikin. Magandang umaga, Pilipinas! Nagpahayag ang Aksyon Dapat Party List na handang-handa na sila sa darating na 2025 midterm elections upang maging membro ng mababang kapulungan ng Kongreso na maglilingkod sa mga mamayang Pilipino. Sinabi ni Aksyon Dapat Party List No. 1 nominee at dating Agrarian Reform Secretary Hernando Berganza, ang kanilang party list ay naglalayong makatulong na maiangat ang kabuhayan ng mga ordinaryong pamilyang Pilipino. Ipapanukala ni Berganza na ayusin ang pamahalaan ng pamumuhay ng ating mga kababayan, bigyan ng pantay na oportunidad sa kalusugan, sa edukasyon, sa personal security at pabahay dahil kahit na maliliit lamang ang kinikita, magiging komportable ang buhay nila. Sinabi pa ni Aksyon Dapat Party List nominee Nani Berganza, sila ay magsusumikap upang mabigyan ng matinong gobyerno tungo sa komportableng buhay ang ordinaryong Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! Samantala, aabot naman sa 4 na milyon at panibagong 8 milyong mga manggagawa ang inaasahang magbebenepisyo oras na maitaas ang sweldo sa Metro Manila. Aba, sinabi ni Labor Secretary Bienvenido Laguesma, posibleng tumaas ang sahod ng mga minimum wage earners sa Metro Manila oras na magsimula ang gagawing review ng Regional Tripartite Wages and Productivity Boards sa sahod ng mga ito. Magmi-meeting pa lang pala, akala ko nag-meeting na. Nakakomply na rin na niya ang nasa 17 RTWPB sa buong bansa sa direktiba ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. na magsagawa ng 60 araw na deliberasyon bago ang anibersaryo ng pinakahuling aumento sa sahod. Matatandang Hulyo noong nakarang taon, ipinatupad ang pinakahuling 35 pesos na taas sahod ng mga minimum wage workers. Nga pala, May 1 sa Thursday, Labor Day. Isa ng ganap na batas ang Republic Act 12180 o ang PBOX Modernization Act matapos itong lagdaan ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Lain ng bagong batas na mabigyan ang PBOX ng mga makabagong kagamitan, highly trained personnel at mas maraming seismic station. Ay, salamat, nagbunga din ho ang ating pangungulit. Palalawakin din ang batas ang volcanological at seismological monitoring stations sa mga strategic sites sa bansa. Sa pamamagitan nito, aasahan din ang mas competitive na base pay at ang mga benepisyo para sa mga tauhan ng PBOX upang isulong ang profesionalismo sa serbisyo. Alinsunod sa RA 12180, bibigyan ng PBOX ng 1.25 billion pesos na pondo bawat taon sa unang 4 na taon at 2 bilyon naman sa ika-5 taon. Ayan. Nang sa gayon, makapag-hire na ho sila ng sapat na bilang po ng mga engineers na kinakailangan. Ano? Ang hirap kayo kumbinsin ng mga professional engineers na pumasok kung kakarampot ho naman yung ipinapasweldo. Ngayon, at saka alam mo ninyo, kalahati ng kanilang workforce, JO, job order. Ngayon, mariregularize na ho sila at hindi na natin isusubo sa bakbakan na kawawang cowboy. May baril walang bala, may bulsa walang pera. Ngayon, hindi na ho sila kawawang cowboy. Equip na ho sila ng mga kinakailangan nilang kagamitan at kakayahan at equip na rin sila ng tamang bayad. Salamat po, Mr. President. Pinasalamatan naman ang Komadrona Party List ang Malacanang, Senado at ng Kamara
Sa patuloy nitong commitment ng pagpasa ng mga batas na nagpapalakas sa mahalagang sektor ng lipunang Pilipino. Partikular na tinukoy ng Angko Madrona Party List First Nominee sa Sir Attorney Arnel Gobalia ang Republic Act 12180 o ang PBOX Modernization Act na naglalayong yung pagkalooban ng ahensya ng state-of-the-art equipment, highly trained personnel at karagdagang seismic station na epektibong makapagpapataas sa kakayahan na matukoy at mahanap ang mga pinagmumulan ng lindol, volcanic at seismic events, partikular na sa mga komunidad na nasa panganib. Sa parehong diwa ng modernization at pagpapalakas sa mga institusyon, umaasa din ang Comadrona Party List na sa darating na Kongreso, mabilis ding maipapasa ang mga panukalang batas na magpapalakas naman sa kapakanan at professional growth ng ating mga kumadronang Pilipino. Una nang sinabi sa DCRH ni Attorney Gobalia na ang Comadrona kapag nakapwesto ho sa Kamara, ipamanukala ang pagtataas sa 30,000 pesos na entry-level salary ng mga midwife. Sapat na benepisyo at proteksyon, ngayon din ang ambulansya sa bawat barangay. Binigyan din pa ni Atty. Gobalia na kung kaya ng gobyerno na gawing moderno ang mga mahalagang ahensya katulad ng PBOX para masiguro ang kaligtasan ng publiko, dapat ding mamuhunan at paigtingin ang suporta sa mga kumadronang araw-araw na nagliligtas ng buhay sa labas man o loob ng kanilang priority area. Sila ho yung mga talagang nagsasakripisyo, pumupunta ho ng mga bundok, kahit yan sasabihin pang infested area ng mga komunista o kaya yan po may mga terorista, di ba? Pinapasok nila yan para mapaglingkuran ng ating mga kababayan na nangangailangan ng primary health care. Nagsimula niya sa malakas at suportadong kumadrona ang kinabukasan ng pamilyang Pilipino na karaniwan ay walang akses sa mga ospital at walang pambayad sa doktor. Maganda umaga, Pilipinas! Aabot naman ng 400,000 katao ang sumaksi at dumalo sa funeral mass ni Pope Francis sa St. Peter's Square sa Vatican bago ito inilibing sa Santa Maria Maggiore Basilica nitong Sabado. Kabilang sa mga nakidalamhati ang iba't ibang leader ng mundo katulad ni US President Donald Trump at ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Pinangulahan naman ni Cardinal Giovanni Battista Re ang simple at pribadong seremonya ng paglilibing kay Pope Francis na dinuluhan ng iba't ibang lider ng simbahan, mga kardinal at iba pa. Ayan. At pagkatapos po ng paglilibing, ang tutok naman ng mga tao ngayon ay nasa conclave. Maganda umaga, Pilipinas! Balik Pilipinas ngayong araw, sina Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Raneta Marcos matapos dumalo sa libing ni Pope Francis sa Rome, Italy. Kabilang ang Pangulong BBM sa 170 world leaders na dumalo sa libing, kasama si US President Donald Trump, ang Pangulo ng Argentina na si Javier Milei at French President Emmanuel Macron. Ayon sa Presidential Communications Office, ngayon ang dating sa bansa ng first couple, ngunit wala itong binigay na tiyak na oras. Tinawag naman ng Pangulong Marcos sa kanyang pagdalo sa libing ng Santo Papa bilang isang gesture of deep respect ng Pilipinas. Maganda umaga, Pilipinas! Kaligtasan at kapakanan ng mga guro sa eleksyon, suportado ng 106 Trabaho Party List. Yan ang babalita sa atin ni Ejel Parosa. Ejel, RH52, good morning. Pinuri ng 106 Trabaho Party List ang mga inisyatibong inilatag ng Department of Education o DepEd upang matiyak ang kapakanan ng mga public school teacher na magsisilbing poll workers sa May 12 midterm elections. Ayon sa 106 Trabaho Party List, sangayon sila sa pahayag ni DepEd Secretary Sani Angara na karapat-dapat lamang na makatanggap ng tamang suporta mga guro, legal at medical assistance, maging mga tamang paggabay upang mapanatili ang political neutrality. Dagdag pa ng 106 Trabaho Party List, mahalaga ang suporta para sa mga guro dahil sila ang humuhubog sa kinabukasan ng bawat Pilipino. Iginiit ng 106 Trabaho Party List na suportado rin nila ang naging hakbang ng COMELEC na taasan ang inilaang benepisyo para sa mga guro na magsisilbing electoral board members sa araw ng eleksyon. Sabi ng 106 Trabaho Party List, batay sa kautusan mula sa poll body, tatanggap ang chairpersons ng 12,000 pesos, poll clerks ng 11,000 pesos, 10,000 pesos para sa third members at 8,000 pesos para sa support staff.
Di lamang yan dahil sinabi rin ng 106 Trabaho Party List na madodoble ang service credits para sa mga guro mula 5 hanggang 10 days upang bigyang pagkilala ang nadagdag na responsibilidad sa kanila ngayong eleksyon. Nauna rito, naitala ng 106 Trabaho Party List ang record-breaking na top 16 placement sa kasaysayan ng survey ng social weather station sa Metro Manila nitong Abril. Ang top 16 na ranggo ng 106 Trabaho Party List ay siyang pinakamatas din umanong placement sa lahat ng survey na inilabas ng SWS mula noong December 2024. Nakatakda namang mag-ikot ang 106 Trabaho Party List sa Navotas, Malabon, Bungabong Mindoro at Dagupan Pangasinan sa mga susunod na araw. Ito si Edniel Porrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel, at magandang umaga sa mga taga Kelowna, British Columbia, Canada. Magandang umaga, Pilipinas! Siyempre, batiin na rin natin si Mayor Sene Mendoza dyan sa Talisay, Batangas. Mayor, good morning. Kumusta na po kayo? Si Ambassador Harry Amping. Ambassador Harry, good morning. Si Justice Max De Leon ng Court of Appeals, ang mga suki nating mga justices at mga judges all over the country. Binabati kayo ni Court Administrator Raul Villanueva. Tsaka siyempre ni Chief Justice Alexander Gesmundo. Ayan, kumusta na po kayo lahat? At tsaka sa lahat ng mga piskal na nakatutok ho sa atin ngayon. Good morning, lalong-lalo ng mga piskal dyan ho sa Pasig at dyan po sa Pasay. Ador Plato, good morning. 32 na makalipas ang alas 5 na umaga, oras na para tayo po ay mag-ultabayo. Pero sabi ho ng mga dalubhasa, isang oras bago matulog, mga 2 kapsula para ho mas ma-achieve natin ang benepisyo ng ultabayo. Ano bang ultabayo? Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma. Ito po ay dumaan sa mahabang clinical trial dyan po sa Japan. Hindi po testimonial, hindi kwentong kutsero, kundi human clinical trial. Ang bawat kapsula ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Kaya po napaka-potent po nito, sabi ho ng mga dalubhasa, na kapag pumasok sa ating sistema, ina-activate po yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yan po yung naman tinatawag na commander ng ating immune system at yan po ang nagtataboy ng mga toksin sa ating katawan habang tayo natutulog. Nakatutulong po ito para ma-achieve natin ang magandang tulog, nalalabanan natin ang puyat, pagod at stress. Ilan lamang yan sa mga benepisyo ng ultabayo. Kung may mga katanungan pa ho kayo, po pwede kayong mag-text sa 0917-110-6580. Ang ultabayo po ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Available po ito ngayon sa Mercury Drug, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, Joann's Pharmacy, Curamed at sa Southstar Drug. Pero wag nating kalimutan ang ultabayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Magandang umaga din po sa mga taga-Oriental Mindoro. Magandang umaga po kay Governor Joanna Valencia, ang gobernador ang may balls. Mandakin ho ninyo, buuin nyo ba naman yung tropa ho ng mga lalaki ng mga barakong politiko para magkaisang malabanan ang problema ng kawalan ng kuryente sa Ormin. Magandang umaga, Pilipinas! 33 makalipas ang alas 5 na umaga. Tapurmasyon kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Pilipinas, na kompleto na ang interagency sa Sandy Cay sa kabila ng ipinamamalitang kontrolado na ito ng China. Detalye na balita mula kay Jel Parosa, RH52. Jel, good morning. Kaya Angel, na kumpleto ng Pilipinas ang isang interagency maritime operation sa Pag-asa Cay o mas kilala bilang Sandy Cay. Malapit lamang ito sa Pag-asa Island sa West Philippine Sea kahapon. Inanunsyo ito ng National Task Force for the West Philippine Sea o NTF-WPS sa kabila ng ipinakakalat na balita ng China na nakakontrol nito ang Sandy Cay na nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Sa mga kuhang inilabas ng NTF-WPS bilang patunay, makikita ang 4 na composite teams ng mga Pinoy na binubuo ng Navy, Coast Guard, maging ng PNP Maritime Group. Sakay ng mga rubber boat ay tinungo ng mga ito ang Pag-asa Case 1 hanggang 3. Sa nasabi ring operasyon, naispatan ng mga Pilipino ang illegal na presensya ng China Coast Guard 5102 at 7 Chinese Maritime Militia vessels. Bago ang report na ito na NTF-WPS inilabas kagabi, ibinida ng Beijing sa kanilang state media na nakontrol nito ang Sandy Cay. Ito sa Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ay, doon naman pala nila pinablish. Di ba hala sila sa buhay nila? Diba? Wala naman yata nakabasa dito sa Pilipinas, Edniel.
Bahala sila magpakalat ng fake news dun. Bulahin nilang mga sarili nila. Maraming salamat, Edniel Parosa. Arestado naman ang isang sangguniang kabataan chairperson. Susme, eto na naman. Isang SK chairperson at mga kasamahan nito sa ikinasang drug bypass operation sa Butuan City. Hawak na ng Butuan City Police Office ang SK chair ng Barangay Masao na si alias Kenneth, 21 anyos, at isang alias Baki, 34 naman. Nasabat sa mga suspect ang mga din pa nito, mga high-value individuals din ng PNP. Nakuha sa kanila ang 25 grams ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 170,000 pesos. Ayon sa hepe ng pulisya sa lugar, ang pagkakadakip sa mga ito ay patunay ng patas ang batas sa lahat, anuman ang posisyon sa isang lokalidad. Ayan ha, kala nyo, porque SK kayo ha, hindi kayo hahabulin ha. Pinahintulutan na ng COMELEC ang mga kandidato at ang kanilang mga supporter na magpakalat ng sample ballot para sa May election sa kondisyong wala itong official seal ng poll body. Ayon kay COMELEC Chair George Garcia, ang sinumang mahuhuling gumagamit ng logo ng COMELEC sa kanilang mga sample ballot ay maaaring maharap sa kaukulang parusa. Iginit ni Garcia, hindi nila haharangin ang anumang aksyon na makatutulong sa voters education, ngunit dapat anyang iwasan ang paggamit ng logo ng COMELEC. Paalala nito sa mga tumatakbong kandidato, hindi na maaari pang ipamahagi ang mga sample ballot isang araw bago ang halalan at sa mismong election day. Ayun. So ibig sabihin, yung namimigay ng mga pulyetos ng mga sample ballot pagpasok ng mga voting precinct, bawal na pala 'yon. Oh, liwanagin nga natin kay Liwanagin natin kay Chairman Garcia 'yan, ha. Yung mismong araw ng pamimigay, bawal. Kasi one day before ang sinasabi niya. Binanata ni Vice President Sara Duterte si Manila 3rd District Representative Joel Chua sa mismong distrito nito habang nagtatalumpati sa kampanya ni Manila Mayoral Bet Isko Moreno sa Quiapo. Ayon kay BP Inday, hindi naman siya kandidato ngayong eleksyon, kaya walang mawawala sa kanya sa paninira ni Chua, pero si Chua ay kumakandidato ngayong eleksyon. Kasabi nito ay kinampanya ni BP Inday ang kalaban ni Chua sa pagkongresista na si Apple Nieto, nakaalyansa naman ni Yorme Isko. Samantala, hindi naman pinatulan pa ni Chua ang patutsada ng Vice Presidente at iginiit na magpopokus na lamang siya sa kampanya. Nirerespeto rin anya ni Chua ang pagpili ng Pangulo ng mga ikinakandidato. Ayan. Tiniyak ni DICT Secretary Henry Aguda na patuloy na sinisikap nito na mabigyan ng internet access ang lahat ng mga Pilipino sa bansa. Alinsunod dito sa direktiba ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. na walang Pilipinong mapag-iwanan pagdating sa internet connection. Sa panayam ng DZRH at ang radyo natin, sinabi ni Aguda, patuloy siyang nakikipagtulungan sa mga ahensya, tinatrabaho ang internet connectivity sa pamamagitan ng fiber, SIM at ng satellite. Sa katunayan, minamadali na nilang maitaas sa 50,000 ang free wifi hotspot sa iba't ibang pampublikong lugar sa buong bansa. Ngayon daw po ay nasa 18,000. Madaragdagan din na niya ang tinatawag na one SIM ng bayan ng DICT para sa mga lugar na hindi maabot ng fiber at maglalagay din ng mga satellites sa mga paaralan. Madadagdagan po yan ng mga 1 million SIMs na pamimigay sa mga areas na disadvantage. Ang uunahin namin yung mga eskwelahan na walang access sa internet. Siguro, ang ratio daw is 1:5. So mga 5 million na magiging beneficiaries niyan. Dahil yan, magkakaroon na sila ngayon ng signal. So, biglang madadagdagan yung may access sa internet. Galing ha? Oo. Pero eto ngayon ang pakiusap natin, sana naman mabawasan din yung mga kalokohan sa internet, Oo. Sa mga kababayan natin, wag ho ninyo sayangin ang pagkakataon. Alam ba ho ninyo, noong 2024, ang Japan po ay nag-set ng record na bansang merong internet speed na pinakamabilis sa buong mundo. 402 terabits per second. Ganun katindi,
402 terabits per second, enough para po mag-download daw ng 12,500 full HD movies in 1 second. Nako, kung sa Pilipinas yan, di ba? Na ganyang kabilis, talagang mamamatay na po. Mamamatay na po ang mga pelikula. Ang mga pelikula, ang mga sinihan. Di ba? Mantakin nun yun. 12,500 full HD movies in 1 second. Ubus ang oras mo, kapapanood ng Netflix. Magandang umaga, Pilipinas! Lalong dadami ang ubis. Hindi na makapag-exercise. Diba? Manunood maghapon, magmo-movie marathon, kain ng kain, alang exercise, yung mga labahin at mga hugasan nakatenga. OFW na naglalako ng mataas na kalibre ng barel sa social media, nabisto ng Caloocan PNP. Detalye na balita mula kay Edwin Duque, RS23. Edwin, good morning. May puntag ako yung Angel, nagsagawa ngayon ng follow-up investigation ng Caloocan Police kung sinong nasa likod ng illegal aktibidad kaugnay sa isang call center at OFW na tumatayong karir sa bentahan ng mataas na uri ng armas sa social media. Makarang maaresto ito sa ikinasang entrapment operation ng pulisya kamakailan. Ay dito kay Police Colonel Jude Doles, agad nilang dinakba suspect na si alias Manuel, 39 years old, nang tanggapin ang 300,000 mark money sa police na nagpanggap na bayar kapalit ng isang caliber 30 MI Grand US rifle at 6 na magazine na may tigwalong na bala sa loob mismo ng kanyang tirahan sa Phase 3 Block 82 sa Bunting Nayon, Barangay 176 sa Bagong Silang. Nabista ang transaksyon ng suspect na magpost sa social media na nagpakilalang alias Michael Cuevas na ibinibenta ang mataas na kalibre ng baril kung saan ay natuklasan isa pala itong OFW na nakabase naman sa Macau, China at ginagamit bilang career ang naarestong alias Marvin. Nabunyagang illegal na aktibidad ng suspect ng makipagtransaksyon ito kay Police Captain Markson Almeranes. Ang hepe naman ng intelligence section kay Cuevas ng aloki ng 300,000 pesos na kinabilangan ng isang tunay na 1,000 piso at iba pang fake money. Sinampalan ng kasong paglabag sa RA 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act na may kaugnay sa Section 6 of RA 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012. RS23 Edwin Duque nagulat sa DISA Rates. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat Edwin Duque. Ay magandang umaga po sa mga taga Macau ha. May mga kababayan ho tayo nakatutok din ho sa atin dyan, bukod ho sa Hong Kong. Magandang umaga din po sa mga suki natin sa Bangar, La Union na imbag na bigat. Ha? At ito si Yono. Tagal ko nang narinig yung free wifi na yan. Ilang taon na. Kayo naman, nangako na nga. Gusto nyo pang matutupad. O parang kampanya lang yan. Magandang umaga, Pilipinas! Diba? Ang dami nating mga kumakandidata ngayon. Madaling kausap, mahirap mahanap. Lalo na pagkatapos po ng eleksyon. Kaya pagka pinangakuan kayo pag panahon ng kampanya, huwag na kayo masyadong umaasa. Marami ho dyan, bola-bola. Nangako naman ang mga online platform gaya ng Meta at Google na tutulong para mabawasan kung hindi man lubusang matigil ang pagpapakalat ng misinformation at disinformation online. Ito naman ang sinabi ni DICT Secretary Henry Aguda sa panayam ng DZRH at ng radyo natin matapos niyang makipag-usap ang pamahalaan sa mga ito para malabanan ng pagkalat ng fake news. Ayon kay Aguda, nag-commit ang naturang mga online platform at isa sa mga napag-usapang polisiya ay agarang pag-aksyon sa loob ng 12 oras para maresolbang issue. Iginit ang kalihim na nagawa ito ng ibang bansa kaya pwede ring magawa sa Pilipinas. Nagawa niyo sa mga ibang bansa yan na nalinis niyo yung fake news or meron kayong mekanismo para malinis. So, nag-commit naman sila this election period. Pero kami nga, ang appeal namin, beyond election dapat. Ayun. So, nagawa ng ibang bansa at pwede palang gawin. Kaya maraming salamat na Secretary Aguda. Inutil pala talaga si Ivan. Uy, ano ha?
Dahil hindi niya nagawa na solusyon eh. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, susme, ang daming mga inutil, Mr. President, na pwede ho ninyong palitan ha. Lalong-lalo na yung mga mahihilig sa junket. Biyahe dito, biyahe doon, waldas ng pera ng taong bayan. May per dime pa yan habang bumibiyahe sa ibang bansa. Tapos wala namang output Muli ang ating panawagan sa mga kaibigan, kakilala at mga naging estudyante, mga kasamahan ni Dr. Perlita Manalili, si Ma'am Pearl. Ito po ay retired faculty member ng Department of Broadcast Communication. Yan po sa UP Diliman. Magkakaroon po ng memorial program ngayong araw na ito, April 28. Alas 7 ng gabi sa room B102 ng St. Peter's Chapels. Diyan po sa Nubaliches. Sa lahat naman naging estudyante ni Ma'am Pearl. Isa sa mga tumawag sa atin, si Ma'am Dana Sandoval. Naging estudyante ito ni Ma'am Pearl. At Kuya Jello, basta yung mga naging estudyante ni Ma'am Pearl dyan po sa UP Diliman. Magkita-kita tayo alas 7 mamayang gabi dyan sa St. Peter's Chapel sa Nubaliches. Maganda umaga, Pilipinas! 10 minuto na lamang bago mag-8 sa umaga para ho sa mga taga-Binangonan Rizal. Puntahan din ho ninyo itong St. Monique Balay, the most prestigious project sa Binangonan Rizal. Diyan ho ninyo makikita yung kanilang townhouse model na Bianca. 2-story townhouse yan na may balcony, na may 2 hanggang 3 bedrooms. Pwede nyo ma-avail through Pag-ibig Financing at less than 20,000 pesos a month. 30 years to pay. Kaya ano pang iniintay po ninyo, tawag na sa 0917-719-7908 para po sa karagdagang detalye. Ulitin natin 0917-719-7908 para po sa karagdagang detalye. Ang tawag nga daw po nila dyan luxurious living but affordable housing. Pagkagising ninyo, gusto mo ng malamig na simoy ng hangin at magandang tanawin, nature na nature ang dating, St. Monique Balay. Yayamanin ang dating, pero ang bahay kayang-kaya natin. Maganda umaga, Pilipinas! 5:51. Si Kuya Angelo Palmones. Maganda umaga, Pilipinas! 4 na minuto na lamang bago mag-8 sa umaga. Mahiwagang tunog. 14,000 ang naghihintay na premyo sa ating mahiwagang tunog. Ano yung item na pinukpok at ano yung pinangpokpok? Yan po inyong huhulaan. Ang isang item na ginamit natin dyan, gawa sa bakal, may mga butas. Yung pangalawang item, dating inimbento para sa mga lalaki, mas gamit na ngayon ng mga babae. Ang inyong mga sagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin po ang tamang format ng pagtetext sa empty space, name / address / contact number / at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. At sa mga sasali online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Inaulit po natin, isang beses lamang po kayong magpapadala ng inyong sagot. Parang pagboto lamang po yan sa party list. Isang party list lamang po ang dapat na iboto sa darating na eleksyon. Kaya sa May 12, puntahan ka agad yung likurang bahagi ng inyong mga balota. Hanapin po ninyo yung inyong napapasuang party list at yun ang ishade nyo. Huwag na kayong mag-shade ng iba. Halimbawa, number 72, ang Comadrona Party List. I-shade nyo yan o lipat na kayo dun sa harapan para hindi masayang ang inyong balota. Maganda umaga, Pilipinas! Aktor na si Coco Martin at Lito Lapid, nag-motorcade sa Quezon City. Nandun si Mal Gonzales sa Rich My Bal. Kuya Angel, matapos mapatay ang karakter ni Supremo sa FPJ sa Batang Quiapo, muling nagsama sina Senador Lito Lapid at actor-director Coco Martin. Ito'y sa pamamagitan ng isinagawang motorcade sa ilang palengke sa Quezon City kahapon hanggang kagabi. Nag-ikot ang dalawang action star sa Litex Market hanggang Star Market sa Novaliches, Novaliches Public Market, maging sa Kamuning Market at iba pang mga lugar sa Quezon City. Sa isang panayam, nangako si Lapid na uunahin ang pagsusulong ng pagkakaloob ng libreng mga gamot at libreng hospitalisasyon sa mga mahihirap na senior citizen. Sabi ni Lapid, marapat lamang na mabigyan ng kaginhawaan ng mga senior citizen na matagal na nagserbisyo sa lipunan. Si Lapid ang isa sa mga may akda ng Republic Act 10645 o ang Expanded Senior Citizens Law na nagbibigay ng mandatory membership sa PhilHealth sa mga nakatatanda sa buong bansa. Ako si Val Gonzales
DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val. Ano po, paalam na tayo. 2 minuto na lamang bago po mag-dos doorbells at ACS Balita. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. At may pahabol pong mensahe sa atin ng ating kaibigang si Bubuyog. Ang sabi po ni Bubuyog, ngayong papatapos na po ang Earth Month, I pollinate your food, I spin your honey, I keep life buzzing. Plant for me. Ayan. Tanim daw tayo ng puno, para may pakinabangan po yung ating pong mga bubuyog, yung ating mga bees, Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay mula po naman sa ating Pangulo ng Amerika na si Benjamin Franklin. Ang sabi niya, love your enemies for they tell you your faults. 2x2 at ACS Balita. Just a while, 1 minuto na lamang, ACS na umaga. Maganda umaga, Pilipinas! Maagang balitaan,